nananawagan ng ilang transport group kay Pangulong Marcos na ilaan na lamang ang tinapyas na pondo ng flood control projects sa PUV Modernization Program. Hiling pa nila, bigyang pansin ang insurance coverage ng mga tsuper. Nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Cato. Ilaan sa pampublikong transportasyon ang bahagi ng tinapyas na pondo mula sa Department of Public Works and Highways. Yan ang panawagan ng ilang transport group kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Liga ng mga Transportasyon at Operators sa Pilipinas o LTOP, dapat bigyang pansin ang Public Transport Modernization Program o PTMP, gayon din ang insurance coverage ng mga tsuper bilang proteksyon sa kanilang serbisyo sa mga lansangan. Yung pong ninanakaw dyan sa Public Works and Highways kasama ang COA, sana ho ibigyan nyo naman kami kahit man lang katiting na punto. Dahil kasama kami po sa nagbubuwis araw-araw, sana naman po huwag kalimutan ang ating public transport na isa ho sa haligi na bumubuhay ng ekonomiya. Maaalalang higit 255 billion pesos ang nabawas sa proposed budget ng DPWH sa 2026 matapos tanggalan ng pondo ang flood control projects. Bukod sa hiling na dagdag budget para sa programa, idiniin ng LTOP na wag sanang burahin ng gobyerno ang tradisyonal na itsura ng mga jeep. Ang ating pagmumukha na jeep, wag naman sanang palitan ng mukha ng inchik. Parang nililin lang ang sambayan ng Pilipino dahil minibus yan, bakit mo susulatan ng modernized jeepney? Maliban sa pagkakakilanlan ng tinaguriang hari ng kalsada, hindi pa rin humuhupa ang pagkabahala ng mga grupo sa butas sa bulsa na dala ng pagsabay nila sa modernization ng kanilang mga unit. Kaya naman laking pasasalamat daw nila sa mga alok na elektriko e-jeep sa PUV drivers ng dating Ilocos Sur Governor na si Chavit Singson. Bukod kasi sa walang down payment, wala rin daw silang interest na kailangan alalahanin. Sa gitna ng mga issue sa modernisasyon ng mga jeep, iginit din ng mga grupo na suportado nila ang pamumuno ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Cho Filoguadis. Kasunod ito ng pagtiwalag ng 5 sa Magnificent 7 na dating binuo ng malalaking transport groups. Yun pong pagsasalita ng resign, Chairman Guadis, hindi po kami kasali po yan. Kaya ngayon po nakapag-isip kami, nakakalas na lang kami dahil hindi naman nasusunod yung tamang procedural ng isang organisasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.